Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo manalangin na mahal. Hallelujah, salamat pala Panginoon. Siya matamis, banal presensya, sa pagkilis ng aming kaligtaan. Salamat po sa paglangis sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat po sa mga laking matatapat. Sa pag-aaral salita, malapay na ako magpala, sa gana kino akong magawa. Umasa lamang sa inyo sa dalangin namin nagalang na pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. Ay sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipan down sa pusing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor belong to our Lord Jesus Christ, our loving Savior. I give double honor and respect, and we're always remembering the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Wildes Almeida and beloved Assistant Pastor Nina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, and welcome once again sa beloved in-laws at Live Minister Porcelain Mami. Esther, once again, we miss you po. Thank you so much. God bless you. Yung mga kasama ninyo, welcome po sa Baliwag. Once again, we are happy that you are here today. Hallelujah. At ganun din sa ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved mga awit, manugtog, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, ating mga ginigilaw na mga kapatiran. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakakikita sa ating mahal na Panginoon, kahit yung mga prophets, mga apostles, nung nakita lang malapin personally, katulad ni John the Beloved, hindi nila nakita bilang tao. When our Lord Jesus Christ was glorified, siya'y bumalik na sa pagiging Ama. Nakita na John the Beloved. Yung the majesty, the glory of our Lord Jesus Christ. Wala po nakakatayo, lahat sila bumabagsak. Palapakan natin, malapakan na ako na. The glory of God. Kaya nga, all the praises, glory, and honor belong to our Lord Jesus Christ. And welcome, beloved ating seafarer, beloved Engineer Hill Gomez. Welcome once again. Magandang pagbabalik sa ating bansa. Salamat sa mga ating paglalakbay. Puri ng ating mahal na Panginoon. Kasi mahal na Panginoon talagang siya Diyos talaga. Nobody can be compared to Him. Kaya nga, sabi nga lang ni Apostol Juan, wala daw, kahit buong daigdig na libro, hindi makakasya isulat ang mga gawa ng Diyos. Amen? Kahit ang ating malapay noon, hindi naman lahat na-record dito yung pag nagkatawan tao niya, katawan tao siya, hindi lahat na-record. Ito'y shorten lamang o shortcut. Pero sapat na ito para maligtas sa mga tao. The scriptures, the Bible, the Holy Bible is enough. Nothing to be added unto, nothing to be diminished. Hindi pwede bawasan, hindi pwede dagdagan. Sapat na para tayo ay magmana ng buhay na wala hanggan. Amen? Kaya nga sabi ni John the Baptist, I must decrease, He must increase. Kahit sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat kahit lamang magtanggal ng sintas ng kanyang sapatos. Gaano kadakila ng ating malapay noon? I'm not worthy to unloose
Hindi niya yung tanggalin yung sandal ng malapay noon. Kahit hawakan yung sandal, hindi rin sa karapat-dapat. Ganon kadakila ang ating malapay noon. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng malapay, I will not share my glory to another. Palapakan natin malapay noon. Hindi ko sinishare aking kaulalatian. Because all of us are human. Lahat tayo na bahiran. No matter how dignified we are today, lahat tayo na bahiran ng kasalanan. Pero ang ating malapay noon, nagkatawang tao, He is sinless. Walang kasalanan. He was tempted in every point. But He didn't succumb to the temptation. Hindi siya natukso kahit kailan. He is sinless. Therefore, nobody can be compared to our Lord Jesus Christ. And there's only one God, one Lord to be worshipped forever and ever. Siya lang ang dapat itaas. Nobody. Kung mayroon man dapat bigyan ng parangal, pagpupugay, yung mga taong sumunod sa kalumalapay noon, bigyan ng, sabi ng Biblia, give them double honor. But all the praise and worship and glory only belong to our Lord Jesus Christ. Ribasa. The book of Acts chapter 7 verse 54 up to 56. Aklat ng mga Gawa, 7:54 hanggang 56. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangagsugatan sila sa puso. At siya ay pinagalitan nila ng kanilang mga ngipin. Tatapwat siya, palibhasa ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig ng maigi sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit, ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Amen. Mahal, we have to understand the Word of God. Kaya nga sa Biblia, study to show thyself approved unto God, that a workman needs not to be ashamed, rightly dividing the words of truth. Dalawa lang yan eh. If we cannot rightly divide the Word of God, the Word of truth, then we are wrongly dividing the Word of truth. Dalawa lang yan. Kailangan mahati-hati natin ng tama ang salita ng Diyos, dahil kung hindi, mahati-hati natin ng mali ang salita ng Diyos. At walang pwede magdagdag sa salita ng Diyos at wala rin pwede magbawas. Di ba? Sabi ng Biblia, ang sino mang magbawas ng salita ng Diyos, aalisin ko kayang pangalan. Tingnan mo? Sa aklat. At ang sino mang magdagdag sa aking salita, ay dadagdag ko sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Kaya maingat tayo, minamahal. Kung anong nakasulat, yun na yun. Palakpakan natin, malampay na. We cannot add and we cannot diminish whatsoever are written in the Word of God. Ito, nakita ni Stephen, the first martyr in the apostolic era. Siya ang pinaka-unang martyr. Siyempre, pag martyr, ibig sabihin pinatay, alang-alang sa kanyang pananampalataya. Yun ibig sabihin ng martyr. Nangaral siya ng katotohanan. Alam mo, katotohanan kasi masakit eh. But we have to tell the truth. It is our mandate to tell the truth. Hindi tayo matatakot sabihin ang katotohanan. Sabi ng Biblia, at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Amen?
Nothing to fear. Walang katakutan. Pinakita natin, mga pastor, pagkatotohanan ang dala mo ang ebanghelyo, dala mo ang may-ari ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala kang kakatakutan. Sabihin mo ang katotohanan. Wala ka rin katakutan sa paglilingkod. Kahit na super typhoon, wala yan. Kaya yan. Pigilin ng ating malapay. Nabasa, praise the Lord! Sabi nga natin, mga pastor, mga lindol, mga bagyo, mga super typhoons, madali lang yan eh. Madali lang pigilin yan eh. Nga lang, sabi mga pastor, ayaw natin, hindi natin agad-agad pinagpipigil kasi maraming umaangkin. Palapakan natin malapay lang. Sabi ng mga religious leaders, kami nanalangin din eh. Dininig kami na aming mga santo. Kaya, hindi na lahat ay malapay noon. Madali lang yun eh. Greater is He that is in us than he that is in the world. Dakila yung suma sa atin. Hallelujah! Kisa suma sa sanlibutan. Sino ba ang nasa sanlibutan? Who is the one who is controlling the world? Who is the God of this world? Satan is the God of this world. But Jesus is the God of the heavens and the earth. Wala yan. Satanas, wala yan. Langaw lang yan. Kaya wala ka na pamatakot. Huwag ka matakot sa mga lindol, sa mga super typhoons. Iba, pag umulan lang, takot na sa ulan eh. Kwento nga na nung araw eh. Di mo na ako dadalo, umuulan eh. Eh, paano kung bala na umuulan? Bumba umuulan, eh lalo kang matatakot. Tubig lang yan, wala yan, hangin lang yan. You can tread on serpents and scorpions and overall the power of the enemy. Nothing shall the enemy's hurt you. Hindi ka masasaktan pag matuwid ka na lumalakad sa paglilingkod sa ating malapitan. And the Christians, you have the power. Bawat isa sa atin may kapangyarihan, minamahal. Kaya huwag ka matakot. Amen? We are created in the image of God. Tayo'y nilikha na wangis ng Diyos. Wangis. Eh, sabi mga Pinoy, yung ginawa ko, gagawin nyo rin eh. Palapakan natin mga Pinoy. Amen? Because we are created in the image of God. Yung ginawa ko, gagawin nyo rin. Higit pa sa ginawa ko. Grabe, minamahal. Ang ginawa ko, gagawin nyo rin. At higit pa sa ginawa ko. Dahil paroroon ako sa Ama. Tingnan mo. Sana makita niyo yan. Ito, habang hinahanap nila, ito ituloy natin. Nangaral si Stephen, the first martyr in the apostolic era. He was slain for telling the truth. Limonyo kasi galit pag sinasabi mga katotohanan. That is the time of martyrdom. During that time, that is the time of martyrdom. Pinintulot ng Diyos na mamatay yung mga witness para ipakita sa mundo, para patotoo, para patunayan na totoo ang Ebanghelyo. Pinatunayan sa buhay ng mga nagbuwis ng buhay. Testimony yan. Para pakita, patotoo sa mga tao na may handang mamatay. Ibig sabihin, totoo ang kanyang pinanghawakan. Yung hindi totoo, you're not ready to die. You're not ready to defend the gospel if you are not convinced that what you are preaching is truth. Takot ka mamatay. Yan ay witness, ang tawag po dyan, the martyrdom period.
panahon ng martyrdom. But in our time, hindi na po yan. Tapos na ang martyrdom. Ngayon po ay tayo ay victorious, matagumpay. Hallelujah! Sinabi naman ng Panginoon, future. Peter, upon this rock, I will build my church. I will. That is future. At that time, ang mga apostol pinatay. Pero sinabi ng Panginoon, I will build my church. Future. After this resurrection, pagkatapos na mabuhay sa mga patay, itatay ang iglesia, itatay ang iglesia. At ang Hades, hindi mananaig sa tunay na iglesia. And the gates of hell shall not prevail against the church. And we are the church of Jesus Christ. We are the member of the church of Jesus Christ. Wala lang demonyo kaya magtagumpay. Yung nga lang, may kondisyon. Kailangan matuwid ka na naglilingkod sa ating Malapay. Palakpakan natin Malapay. Amen? Ito. Nangaral si Stephen. Amaya, balikan natin yung John. Diyan muna tayo sa Acts chapter 7. Nagalit sa mga Hudyo dahil yung kay pinapangaral ni Stephen kontra doon sa kanilang pananampalataya. Nung marinig nila ang pangaral ni Stephen, sabi diyan, nung marinig nila ang mga bagay na ito ay nangasugatan sila sa puso, nasaktan sila. At siya ay pinagnalitan nila ng kanila mga ngipin. 55. Natapwat siya, palibhasa ay puspos ng Espiritu Santo ay tumindig na maigi sa langit. Tumitig. Sa langit. At nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Palapakan natin malapay noon, amen? Galit na galit yung mga tao, pero si Esteban ay hindi po nagpapigil. Tuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ito ang nakita niya. But he being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Nakita niya mga Panginoon nakatayo sa kanan ng Diyos. Kung hindi mo binabasa mabuti ang Biblia, if you don't read the Word of God from cover to cover, hindi mo maintindihan. Di ba? Kahit yung nag-aral sa mga Bible colleges, hindi rin maintindihan Kasi kulang sa Holy Ghost. Palapagan natin, malapay. Kulang sa prayer and fasting. So you cannot understand. Pero dito, ang nagturo sa atin, full of the Holy Ghost, full of prayer and fasting. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil kami mga tinuruan, fasting and prayer din kami. Kung ano yung puno, yun din ang sanga. Palapakan natin, malapay lang. Amen! Kaya nung panahon ni David, si David, bago lang ihari, nakapatay na higante. Pinatay na si Goliath Kaya kayo mga tao niya, nung siya naghihari, nakapatay din ang mga higante. So, anong puno? Yun lang bunga. Palapakan natin, malapay lang. Hallelujah! Praise the Lord! Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Hindi maintindihan ng mga nagsunog ng kilay sa mga Bible colleges, sa mga seminaryo. Kanan ng Diyos pala si Jesus nasa kanan ng Diyos pala si Jesus. So, sa kaliwa yung Holy Spirit, sa gitna yung Ama at Ina mo. Gumagawa ng istorya na wala sa Biblia. Pag sinabing kanan ng Diyos, right hand of God means the power of God.
Pag sinabing kanan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Kailangan pa ba natin basahin ang mga talata? Hindi na. Kasi iba nagmamadali na para baka raw bagyuhin. Yan ang masarap yung binabagyo para makita mo yung glory of God. Hindi mo makikita ang power ng Diyos pag walang mga emergency situation. Pasalamat kami mga panganib. Diyan mo makikita ng Diyos mo, buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Makikita ba yung mga himala ni na Commander Robot? Makikita ba ng mga Abu Sayyaf? Yung mga himala? Kung walang emergency, hindi pumunta ang mga pastor doon? Pag pumunta ka, that is sure death. Siguradong kamatayan yan. Pumunta ka sa lungga ng mga Abu Sayyaf. Anong layunin? Bakit pumunta ang mga pastor? Para makita na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. God, Jesus is greater than Allah. Allah is not a God. Jesus Christ is the true God and eternal life. That is one reason why our beloved pastor preached to the Abu Sayyaf. To believe that Allah is not a God. Jesus Christ is true God. God the Father. God who created the heavens and the earth. Yan yun. Nakita nila. Ganun yun. Pag wala ka, you don't want to take rest, wala ka makikita na power ng Diyos. Handa ka sumuong sa mga panganib, sa mga problema. Diyan mo makikita ang kapangyarihan ng ating malapay. Yung mga bagyo na yan, pasalamatan nyo yan. Madali lang pigilin yan. Kahit ikaw, kaya mo pigilin yan. If you have faith in God, kaya mo yan. Just rebuke in the name of Jesus. Titigil yan. Amen? Sabi ng Biblia. Sabi ng Panginoon, the works that I do, you shall do also. And greater works than I do. Because I go unto my Father. Nagpatigil ba, nagpakalma ba ng bagyo ang ating mga Panginoon? Nagpakalma ba? Nagpakalma ba? Diyan sa Biblia. Takot na takot yung mga alagad Takot yung mga alagad kasi nag-aaral pa lang panahon yun. Kasulukuyan pa lang tinuturuan. So, hindi pa nila masyado naintindihan. Hindi pa nila masyado ginagawa yung kalooban ng Diyos. So, takot pa sila. Pero pag naintindihan mo lang, natutuhan mo lang paglilingkod, wala ka lang takot. Amen? At kilala mo na ang Diyos mo, wala ka lang takot. Takot na takot sila doon sa bangka. Binabagyo sila, then yung tubig pumapasok sa bangka. Hinanap nila Malapino, sa ba Malapino? Nakita lang, doon sa likuran ng bangka, natutulog. Natutulog lang. Palapakan natin. Bumabagyo, natutulog. Iba mga tao, hindi na makatulog. Ngayon, ang dami din nakakatulog. Tingnan ko yung messenger ko, puro active lahat. Ang mga friends ko sa FB. Mga friends ko sa messenger, active lahat. Anong ilabangan? Ina-update yung bagyo. I-update mo yung paglilingkod mo sa Malapino. Huwag yung bagyo. Dahil yung bagyo, wala yan. Madali lang yan sa ating Malapino. Amen? Ito nga, signal number 4 na raw dito. Signal mo. Wala kang hangin Palapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Signal number 4. Palakas yan. Pero walang hangin. Bakit? Kontrolado kasi yan ng ating malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Nakatindig daw, nasa kanan daw ang malapay noon. Kaya in-interpret nila agad, tatlo nga ang Diyos, pero may sa kanan. Ay, nakita niya nakita ni Esteban Nakita niya ang kalulatan ng Diyos at si Jesus nakatayo sa kanan ng Diyos. Pero may nakita kaya sa kaliwa? Wala naman. Kung basahin mo lahat, wala sa nakita sa kaliwa. Ay nakita lang niya sa kanan. Si Jesus Christ nakatayo sa kanan. Exodus 14 verse 5. Hindi natin basahin. Sulat nyo na lang. Right hand sa Biblia means power. Kapangyarihan. Kanan! Kapangyarihan.
Amen? Ibig sabihin, Jesus Christ has all the power of God. Nasa Kanya lahat ang kapangyarihan ng Diyos because Jesus Christ is God. He is God. Colossians 2:9. The fullness of the Godhead dwells in Jesus Christ. The fullness of the Godhead. Ang buong pagka-Diyos na ninirahan sa ating mahal na Jesus. Kaya yung sinabi dyan, nakatayo sa kanan niyo, sabihin, He has all the authority and the power of God because He is God. Alapakan natin, mahal na Panginoon, amen? Hundreds of verses and even thousands testify that Jesus Christ is the only true God. He is God the Father, manifested as Son. Diyos na Ama, nakatawan tao, wala nang iba. Kaya nakatindi sa kanan ng Diyos. Nakatindi sa walang nakita. 36, ano sabi dyan? And said, sabi ni Esteban, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man is standing on the right hand of God. Standing. Kung basahin mo lahat yan, si Esteban, walang nakita kundi isa lang, si Jesus Christ lang. Wala sa nakita. Wala sa nakita kundi the fullness of God in Jesus Christ. Standing on the right hand means He is manifesting as the one true God. He has the power of God. He is standing on the right hand. He has all the power of God. Nasa Kanya lahat ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Alam mo ang ating mga Pinoy, nung siya nagkatawang tao, marami siyang offices. Nung siya bumalik, marami siyang mga offices. Okay. Kahit nga yung Father, Son, Holy Spirit, office ang tawag dyan Siya'y Ama, bilang Ama, nung creation. Nung nilikha niya ang buong mundo, heavens and the earth, nilikha niya, ang tawag sa kanya, Father. Nung siya'y nagkatawang tao, para iligtas sa mga tao, ang tawag sa kanya, Son. Nagmanifest bilang anak. At siya'y namatay, bumangon mag-uli, umakyat, bumalik sa Ama, ang tawag sa kanya, Holy Spirit. Pagbalik na dito, babalik sa muli para bigyan tayo ng power. Siya rin po yun, yung Holy Spirit. Hindi po yan magkakaiba. These are offices. Mga opisina niya to meet the needs of the Christians. Palapakan natin, Panginoon, amen? Hindi po magkakahiwalay na Diyos. Kaya siya nagmanifest sa iba't ibang mukha para maabot ang ating kailangan. Amen? Kung hindi siya magiging anak, ay paano tayo mapapatawad sa ating kasalanan? Hindi naman pwede ang ating kasalanan hugasan ng dugo ng mga hayop. Dahil yung hayop lang kasi yun Kailangan ang maghugas sa kasalanan ng tao ay dugo ng tao na banal. Sino bang banal na tao? Wala naman. Kaya kailangan ng Diyos, God has to assume a body, sabi ng Biblia. Kailangan kumuha siya ng katawan. Yung katawan na yan, yun ang idadanak ng dugo. At siya nagkatawan tao. Bakit? Sinless, walang kasalanan. Ang makakahugas lamang ng dugo, yung hindi nabahira ng kasalanan. At Diyos lamang ang pwedeng gumawa niyan. Palakpakan natin, Panginoon, amen? Kaya yung mga nangungumpisal na, Padre, patawarin mo ako. Huwag kayong mapapaniwala dyan. No man can forgive sins. Nobody can forgive another sins. Diyos lang ang pwede magpatawad. At siya lang ang pwede maglinis. And there's only one provision. Isa lang ang provision para malinis tayo. Dugo na banal. Kailangan niya magkatawang tao din. Walang taong hindi nabahira ng kasalanan.
Kaya lamang tayo naging banal ngayon dahil pinatawad tayo. Nilinis siya ng dugo ng ating Malapilon. Isang taong walang kasalanan. Palapakan natin Malapilon. Amen. Ano sa Juan kanina? Yung mga ginawa ko, gagawin nyo rin. Higit pa sa ginawa ko. So marami siyang offices. Marami siyang offices. Even this point in time, hanggang sa mga oras na ito, marami siyang offices just to meet the needs of the Christians. In heaven, He has an offices. He is an advocate. Babasahin pa ba natin lahat? Baka abutin tayo ng bagyo dito. Kung basahin natin lahat. Pero kayo matakot. Yung bagyo, hindi na darating yan. Palapakan natin. Hallelujah! Listen! Naniwala ba kayo hindi na darating yan? Depende sa panampalataya ninyo. Ano ngayon kung dumating, hindi rin tatalab yan sa mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Subok niya. For how many times? Nilumot na tayo dito sa gawain ng Malapilon. Takot pa tayo sa bagyo. Ang daming himala ebidensya nagpapatunay na Jesus Christ is Lord over nature. He is Lord over nature. He is Lord over all the earth. Panginoon siya ng nature. Nature can obey our Lord Jesus Christ. Kaya sa munod lahat. Lahat ng tuhod ng Lord, lahat ng bagyo, lindol, kaya sa munod. Sa ating Malapilon. Yung nga lang gagamitin, ikaw, manampalataya ka and declare your authority. Amen? Ang sabi niya? Juan 14:12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Palapakan natin Malapilon. Amen? Nanampalataya ba kayo? Nanampalataya kayo? Huwag nyo lang liitan po ang panampalataya nyo. Lakihan mo. Dahil nung ginawa ng Malapilon, sabi niya, gagawin nyo rin. Higit pa sa ginawa ko. Amen? Bakit sinabi higit pa? Sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ibig sabihin, ikaw na ang aking witness sa Malapilon. Wala na ako dito, hindi ako makita ng tao, but my power sa sayo. You will be my representative. You will be my ambassador. Back up kita! Kayong ginawa ko, higitan mo dahil back up kita! Palapakan natin Malapilon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya walang puwang ang takot. Walang puwang. Kahit saan ka magpunta, walang puwang. Bakit? The work that He did, you can do also. And greater works. Sabi niya, higit pa sa ginawa ka. Kaya wala ka talaga kakatakutan. Maglingkod ka ng totoo. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng ating Malapilon. Palapakan natin Malapilon. Marami siyang offices. Marami siyang offices sa Biblia. Hindi natin maubos. Marami siyang ginagawa ngayon. He is an advocate. Pag sinabing advocate, in our time, abogado or lawyer. Ano ba ang trabaho ng lawyer dito sa lupa? Sa lupa? Tagapagtanggol. Amen ba? Sabi sa Biblia, He is our advocate. Sa langit, mayroon siyang office doon. He is an advocate. Pag nagkasala tayo, Satanas ang ating accuser. Yun sa langit eh. We are being accused by Satan before God. And Jesus Christ, one of His offices in heaven is He is our advocate. Nandiyan yun sa 1 John. May natin basahin sa sunod na lang. Pag sinabing advocate, tagapagtanggol. Pag binagit mo pangalan niya, ipagtatanggol ka. Wala siyang natatalo na kaso doon sa court ng langit. Palapakan natin Malapilon. Amen? Kasi Satanas, tiklop palagi lahat yan. Tiklop. Bakit? Our advocate is Jesus Christ, the perfect substitute. Kaya wala kang katalo-talo. Pag mayroon kang pananampalataya at naglilingkod ka ng totoo sa ating Malapilon. Marami siyang offices. Basahin natin. Another office ng ating Malapilon. Romans chapter 8 verse 34. Roma 8:34. Ito ang kanyang ginagawa doon.
Nangyari yun nung siya nagkatawang tao. Then, after noon, para ang mga believers hindi natatalo, meron sa mga function doon to meet the needs of every one of us. Romans 8:34. Roma 8:34. Sino ang hatol? Si Kristo Jesus namatay. O yung nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya nananaig, namamagitan dahil sa atin. Malapakan natin, amen. Sino ang hatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan na naman. Nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Okay, basahin natin sa English para malinaw, minamahal. Who is he that condemneth? Sino ang umatol? Hindi ka pwede hatulan. Yan ang ibig sabihin. Sa English kasi may question mark. Who is he that condemns? Sino ang pwede mag-condemn sa'yo? Nobody. Dahil mayroon kang tagapagtanggol. Yan ang ibig sabihin na sa Biblia. Ayan, meron din pala question mark yan. Sino ang hatol? Mayroon ba hatol sa atin? Mayroon ba? Kasi nga, ang mahal na Panginoon, namatay na para ka tubusin. Kaya wala ka nang pwedeng umatol sa'yo. It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Sa English po, intercession, namamagitan, una na nalangin sa atin. Bilang anak, one of his offices in heaven, he is praying for us. Dagdagan pa yan, mamaya. Kaya wala ka talagang prayer hindi pakikinggan. Pakikinggan ka dahil there is the Lord, Jesus Christ, as Son, praying for you. Hallelujah! Praise the Lord! Wala ka talaga prayer hindi pakikinggan. There is somebody, our Lord Jesus Christ, na nanalangin para sa'yo. Yung mga pumanaw na mga prophet, mga man of God, mga Christian, mga apostol, huwag mo na silang gabalain. Hindi yan mananalangin na sa'yo. Jesus Christ is praying for you already in heaven. Palakpakan natin, malapahin na, amen? Let us be scriptural. Huwag tayong himiwalay sa Biblia. Kakamali tayo. Huwag mo lang gambalain yung mga tao na mamayapa na. Bakit? Nagpapahinga na yan. Panalangin. Hindi na sila pwede manalangin sa atin. Bakit? They are already finished their labor. Nagpahinga na sila. They are being comforted in heaven. And there is one, Jesus Christ, who is praying to you today. Oh, basa. Revelation chapter 14, verse 13. Apokalipsis 14, talatang 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Palakpakan natin, malapahinon. Amen! At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo! Mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Yung nangamatay na Kristiyano, mga apostol lahat, mapapalad yan. Palakpakan natin, malapahinon. Mga kapatid na natin namatay, mapapalad lahat yan. Yung namatay daw sa Malapinon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa. Hallelujah! Those who are departed Christians are already resting in heaven. They are at rest. Pag nananalangin ka, mapapagod ka. One of the burdens of the Christians, mga pastor, mga apostol, mga burden nila sa lupa, yung nananalangin ka, nakakapagod yan. Oh. Yung you fast and pray, nakakapagod yan. Pero kung nasa langit ka na, you are being comforted. Tapos na ang iyong duty. Tapos na. You cannot pray anymore. Pag sinabi mo na nalangin pa, maawa ka naman. Maawa ka.
Pag sinasabi mo, manalangin ka, mananalangin pa yung mga namatay na Christians. Masabi mo, mananalangin sila, maawa ka. Pinagpahinga, kaya nga sila kinuha ng Diyos kasi sobra ng pagod nila. Tapos papagurin mo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Wala natin pag-ibig, pag ganun. Wala tayong love. Pinagpahinga na ng Diyos. There's only one intercessor in heaven, and that is the office of the Son of God, Jesus Christ. Pinagpahinga na sapagkat kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Anong sumusunod sa mga gawa? Yung reward nila, tinanggap na. Their works follow them. Their works are rewarded in heaven. They are now at rest. Nagpapahinga na sila. Di ba? Wala lang. Sabi sa English, basahin na sa English. Mas malinaw sa English. Revelation chapter 14, verse 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, set the Spirit that they may rise from their labors. Para makapagpahinga na sa kanilang mga ginagawa. Ano ba ginagawa natin? Fasting, prayer, hayo, pagsubok, trabaho dito, trabaho doon. Pag nandun ka na, pahinga ka na, tapos ka na. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, mayroon tayong kapatiran doon sa Bohol yata inong araw. Dalawa lang silang kapatiran natin, mag-ina. Namatay yung mother. Yung anak, malungkot. Lamay. Iyak ng iyak. Ang tatlong gabi na lamay. Manapay noon, buhayin mo aking mother. Wala lang akong kasama. Buhayin mo. Ba nabuhay nga? Nabuhay, biglang nagalit. Pambihira kang anak ka. Ang sarap ng buhay ko doon, babalik mo ako dito. Nagpapahinga na ako doon, babalik mo ako dito. Puro pagsubok dito, grabe pagod ko dito. Sa'yo, ang kulit mo. Pinagalitan yung anak. Yung mga kapatid na lamay, nagtatapon ng kape, nagtakbuhan. Natapon mga kape. Uy, nabuhay, bumangon. Tinan mo? Bakit mo ako ginagambala? Kahit, ang sarap ng buhay ko doon. Grabe kagalakan, puro pahinga, wala nang kapagod-pagod. Tapos, babalik mo ako dito. Muntik na batukan ng anak eh. Because in heaven, there is a complete rest. Perfect place. No more sorrow, no more dying, no more emotion, no more labor. Wala nang pag-aalala. Bakit tayo nanalangin sa lupa tayo? Dahil marami tayong pag-aalala, dinadaanan sa prayer. Pero sa langit, no more prayer, no more sorrow, no more struggle. Wala ka nang gagawin, kundi tanggapin ang reward mo. Pinagpala ka, marami kang gantimpala, lalo na yung mga masipag, maglingkod sa mga pilon. Hindi takot sa kamatayan, hindi takot sa pagsubok. Ang reward mo, great is your reward in heaven. Hindi kaya bayaran mga ganti natin. Ang mga pagod natin dito, hindi kaya bayaran. Kaya nga mga apostol, ready to die. Kahit mamatay, alam nila ng pangako ng Diyos ay katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Hebrews 11:25. Jesus Christ is the right hand of God, making intercession for us. Nananalangin sa atin. Office kasi na yun, office. Bilang anak ng Diyos. That is one of His offices. Biyaya kayo sa katawan tao para maraming ibigay sa atin. And one of those is praying for you. Kaya hindi pwede, hindi ka magtagumpay. Kung hindi ka magtagumpay, kasalanan mo yan. Kulang ka sa panagsisumikap. 7:25. Hebreo 7:25. Dahil dito naman siya'y nakapagdiligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos,
Sa pamamagitan niya, palibhasa ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Laging nabubuhay upang mamagitan. Sa English, to make intercession, para laging mamagitan sa panalangin sa atin. Kaya siya nabubuhay doon. Alapangan natin, malapay noon. Amen? Dahil dito naman, siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapin sa Diyos sa mamagitan niya. Sa magitan ni Jesus Christ, palibhasa ay laging nabubuhay. Hindi na mamatay. Sa lupa, katawan lang ang namatay. Lalo na sa langit, bumalik sa kanyang ama. At bilang anak, may office siya para ipanalangin tayo. Para lahat ng problema mo, may solusyon. Palapangan natin, malapilon. Pasalamatan natin ang mga ginamit sa atin. Hindi basta-basta ang sakripisyo. Let us give honor and respect. Full respect. Pero hanggang doon lang. There's only one intercessor in heaven, and that is the Lord Jesus Christ. Palapakan natin, malapelo. Nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. He is the mediator between God and man, and that is the Lord Jesus Christ. In heaven, no more sorrow, no more dying. Wala na emosyon doon. Hindi ka na makaramdam ng lungkot doon. Kaya hindi mo na kailangan malalangin. Hindi mo na kailangan mag-alala sa kanino man. Sa loved ones mo, sa kaibigan mo, sa kababayan mo, hindi mo na sila kailangan palalangin. Ang mananalangin, yung mga buhay sa lupa. Yun nandun na, nagpapahinga na yan. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Iba sa praise the Lord. Sa banal na kasulatan, inamahal, napakahalaga. John chapter 14, verse 13, pakibasa. Ang ating manap sa Kristo na nalangin sa Ama, kasi office na yun bilang anak eh. Nandoon ay, may court pa nga sa langit eh. Tagapagtanggol pa nga sa doon eh. Office na yun eh. Diyos sana maraming opisina, para maabot lahat ng kailangan natin. Palapakan natin, malapakan ako. Amen? John chapter 14, verse 13. Kindly read. Juan 14:13. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yun ang aking gagawin upang ang Ama ay luwalhati sa anak. Amen. Yung ipapadala ko ang comforter. Sabi, I pray for the Father that He may send you another comforter. Papadala ko ang comforter. Ayun, kasi 16. Ayan, ako na lang, sa 16. I will pray the Father. Si Jesus Christ yan, samantala siya rin ng Ama. Bakit dalangin siya sa Ama? Yun nga yung office sa langit bilang anak. Kaya ang anak, para tubusin tayo, para lutasin natin ang problema natin, siya nagkatawan bilang anak. And that body also existed in heaven. At ako'y dadalangin sa Ama. At kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aleho upang siyang sumama sa inyong magpakailanman. He's interceding while on earth, nanalangin siya sa atin. At ganun sa langit, hindi na babago. He is praying for us. Sabi ng Biblia. Na habang siya nasa lupa, pinagpipray tayo. Then, nasa langit, gano'n din. Office lang ang tawag doon, but He is the same God. Isang Diyos, nag-iba-iba lang ng office para maabot lang ang ating kailangan lahat. Palapakan natin, malapay na. Amen? Yung iba na nagbabasa ng Biblia, ginawang tatlo ang Diyos. May Ama, may Anak, may Espiritu, tatlo. Hindi lang naintindihan. Mga office yun para lamang ang tao ay matubos, maibigay ang tamang solusyon, problema, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Palapakan natin, malapay noon. Kaya malinaw, okay, Psalm chapter 119, verse 18. Psalm 119, verse 18.
Dito po sa Aklat ng Juan, 18, 119, verse 18. 18, talatang 18. 119. Psalm 119. The word of the Lord is settled forever in heaven. The word is settled forever in heaven. Pakibasa. Psalm 119. Kita niyo? Mga awit, 119, talatang 18. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilala sa mga bagay sa iyong kautusan. Another. The word is settled forever in heaven. Ang mga salita mo ay natayok magpakailanman sa langit. Ang salita ng Diyos is settled forever. We cannot add to the word of God and we cannot diminish anything from the word of God. What is written is written. That is perfect. Hindi na pwede bawasan, hindi na pwedeng dagdagan. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Okay, basta. Aklat ng mga awit, 119, talatang 89. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 11989 pala yun. 89. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Magpakailanman, O Panginoon, ay iyong salita ay natatag sa langit. Settled. Pag sinabing settled, yun na yan. Hindi pwede baguhin ng sino man. Palapakan natin, Panginoon. Amen! Kaya si Pablo nagalit sa mga taga-Galasya. Pakihanda, Galasya 1. Nagalit sa taga-Galasya. Natatakot ako sa inyo. Meron kayong another gospel. Ibang ebanghelyo ang pinapangaral ninyo. Sabi ni Pablo, kahit kami o anghel magturo, iba sa aming pinangaral, sumpain nyo. Amen ba? Inamahal? Lahat ng tinuro sa atin ng ating mga pastor, puro galing sa salita ng Diyos. Huwag nating dagdagan. Huwag nating bawasan. Amen? Huwag tayong magpalugod sa kanino man. Tell the truth. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Galatians chapter 1, verse 8. Galacia 1:8. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayan o. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo ay matakwil. Kahit pa daw anghel yan. Pero sinasabi mali sa nakasulat, takwil mo. What is written is perfect. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Hindi tayo pwede magpalugod sa tao eh. Diyos lang paluguran mo. Hindi tao. Kakamali tayo pag tao. O, Galatians 1:10. Galatians 1:10. Sige, basa. Galacia 1:10. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha na ang mga bayaring ito'y aking pinagsisikapang gawain. Amen. Yun ba yun? Galacia 1:10. Sapagkat ako'y bagay nangihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Kung Amen. nagpapalugod tayo sa tao, we are not the follower of Jesus Christ. If you are to please men, then you are not the servant of Jesus Christ. Pinagpala tayo, ang ating mga pastor, totoong man of God. Walang alinlangan yan. Ako, sagad sa buto ang aking pagtitiwala. Kung hindi sagad sa buto, matagal na ako lumayas. Dahil puro pagsubok, ilang dekada sa pastoral. Wala lahat, walang pagkain, walang tirahan, walang tulugan. Wala lahat. Pero bakit nanatili kami? Nakita namin totoong paglilingkuhan sa ating malapay. Meron doon nagpatotoo, choir member nung araw. Pinagalitan mga pastor. After testimony, mga pastor tumayo. Pinupuri ang ating mga pastor. Sabi ng pastor,
huwag mo akong hangaan. Wala pa ako nagagawa. I am just a servant of God. I am nothing. Oh, wala ako. Kahit sina Juan sa Biblia. Si Juan lumuhod sa anghel. Sabi ng anghel, anghel na yun ha? Huwag mo ako luhuran, Diyos lang. Ako'y alipin ng Diyos. Si Pedro niluhuran. Acts chapter 10. Si Pedro niluhuran ni Cornelius. Sabi ni Pedro, do not kneel to me. I'm a man. Tao lang ako. Huwag ka lumuhod sa akin. Ganyan ating mga pastor. Kaya huwag tayong magpalugod sa tao. Dahil ang mga pastor, hindi nagpapalugod. Hindi tumatanggap ng pagpupuri ng kanino man. Ang tinatanggap lamang niya, pagpupuri para sa Diyos. Pagtapat niya nalilingkod, masaya ang ating mga pastor. Maligaya. Pag tinuro niya, tinuloy mo. Masaya ang ating mga pastor. Hallelujah! Praise the Lord! Respect lang pag-uusapan. Hindi basta-basta ang aming paggalang. Pero magpapalugod, yung magagawa ka ng istorya para lang malugod sa'yo, magagalit sa'yo mga pastor. Sabihin mo, anong totoo? Matutuwa ang Diyos. Matutuwa ang ginamit ng Diyos para sa atin. Palapakan natin malapay noon. Amen? There is no other God. There's only one who receives prayer. And there's only one who intercedes for you. And that is the man, Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. Kaya pinagpala tayo. Kaya ang daming himala sa atin. Di ba? Bakit? Tinuro sa atin Oh, ang daming miracles. Bakit? Natuto tayo na isa lang pala ang paluluguran. Sabi na Panginoon, I will not share my glory to another. Ganun kasi mga iba. Ano-anong papuri ang sinasabi? Anong motibo mo? Why are you giving praises to those lumakad ng totoo? Mga man of God, mga prophet, mga apostol. Bakit? Grabe ang pag-ano mo. Are you flattering them or what? What is your motive? For your own interest? Gusto mo bigyan ka ng position? You flatter everybody? No! Isa lang ang Diyos. Kung iprobot ka ng Diyos, iprobot. Kung hindi, hindi. Mahalaga, wala ka ng Diyos. Pinapagmana ka. Nabuhay. Nawala ka. Do not please everybody. Huwag ka magpalugod para itaas ka. No! Diyos ang nagbibigay ng promotion. Kahit hindi ka itaas ng tao, basta ang Diyos, panahon mo na, itataas ka ng ating mahal na Panginoon. Ganyan sa banal na kasulatan. At ganyan ang ating natutuhan. Maglilingkod tayo, yung totoo na. Hindi na yung wala dito. Kung maglilingkod tayo, yung totoo. Anong nakasulat? Anong tinuro ng pastor? At ang mga pastor, hindi nagturo ng wala dito. Lahat ang tinuro niya sa amin, nandito lahat. Kaya nagpapalugod ka, sarili mo na lang yan. Sa Diyos ka magpalugod. Do not flatter anybody. Do not flatter. Anong hiningi mo? Pagpapala, posisyon? You're flattering somebody? No! Dahil ating mga pastor, pinagpala dahil Diyos lang ang kanyang pinaparangalan. Wala lang iba. Kita yung mga story, mga patutuko sa inyo. Attorney Don Jose Montilla, pastor, ang daming alagang pastor, mayaman. Puro Trinity ang turo. Pinapatuto ko na sa inyo. Diyan natin makikita anong karakter ng ating mga pastor. Salita yung mga pastor. Tinawag isa-isa. Mga pastor in-invite. Pastor Almeida, please come to our conference. Isa-isa tinawag ng pastor. Si Pastor Don Jose Montilla, napakabait, napakayaman. Ang kayang doktrina totoo. Pero tatlong persona yung pinagbubula-bula Bakit? Kasi milyonaryo Mamaya, may kabakimkim yun, mamaya. Lahat pinakimkiman, mga pastor. Walang ginawa, kundi bulahin si Don Jose Atty. Montilla. Tatlo ang turo, tatlo ang Diyos. Isa, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Tinawag pang huli mga pastor. Pastor Lamida, ikaw naman. Pagtayo mga pastor, isa lang ang Diyos, si Jesus Christ. Ang Ama, Anak, ang Espiritu Santo, Jesus Christ. Hindi pa tapos magsalita mga pastor. Umakyat si Don Jose Montilla. Inagaw ang mic, pinahiya ang mga pastor. Ganyan mga pastor. Di bali, di ka bigyan ng posisyon. Basta totoo ang sinasabi mo. Ganyan ang pinagkakatiwala ng Diyos ng totoong ebanghelyo, tagapagmana, nabuhay, nawala ka! No!
not a man pleaser. Kung ano nakasulat, anong katotohanan, sasabihin mo. Do not flatter anybody. Anong sabi mo na pastor? Noong araw, may nagpa-flatter sa kanya, nag-testify. Tumaya man na pastor, huwag mo akong itaas. Diyos lang. Pareho tayo dalawa itatapon sa impyerno. Sayang, wala pa ma-record din, wala pang cellphone na nagre-record, wala eh. Wala pa eh. Sana na-record ko lahat yan. Kung hangaan mo ako, itataas mo ako, sabi na pastor, dalawa tayo, itatapon sa impyerno. That is a lie. Katotohanan lang sinasabi ko. Hindi ka pwede magsunungaling dito. Dalawa tayo tapon sa impyerno. Isa lang itataas mo, Diyos lang. Siya lang ang dakila, wala nang iba. Kung mayroong pinagpala ng mga tao ng Diyos, pinagpala sila dahil isa lang kanilang layunin, to glorify the Lord. Pag nandito ka, wala ka layunin, pare taas sa Malapainon, ikaw, pagpapalain ka ng ating Malapainon. Palapakan natin ating Malapainon. Kaya do not flatter. Speak the truth. Dahil tinawag tayo sa katotohanan. The throne of God established in righteousness and truth. Tinayo ang trono ng Diyos sa langit sa katuwiran at katotohanan. Hindi sa pagsisinungaling. Hindi sa pagpa-flatter ng sino man. No! Because every one of us is nothing. Kaya lamang tayo nandito because mayroon habag sa atin at may nanalangin sa atin. Pinili ng Diyos, nilangisan ng Diyos, binigay ang buhay. Walang pakialam. Maraming pagsubok. Walalantana. Kamatayan nalalantana. Kaya naman, itinaas ng Diyos. Hallelujah. Pinagpala. Nilangisan. Sinamahan ng Diyos. Yun. But there's only one God and one mediator between man and God. That is the man, Jesus Christ. Palapakan natin, malapay na. Kaya sabi nga ni Pablo, kung sinusunod yung aking mga utos, ang aking mga bilin sa inyo na galing kay Kristo, diyan lang aking kayamanan. Sabi ni Pablo, you read the word of God. Ang kayamanan ko kayo, kung kayo'y nagpatuloy sa turo ko na galing kay Kristo. Palapakan natin, malapay na. Nandito. Pero tayo pinagpala, minamahal. Napakabait na malapay noon. Hindi natin kaya bayaran the grace of our Lord Jesus Christ. Ang kabutihan natin malapit na tayo kinabagan. Hindi tayo karapat-dapat. Nobody is worthy. Wala. Nobody is worthy. Wala. Kahit sino wala. Kaya lamang tayo nandito, kaya tayo nagtagumpay because of the grace of our Lord Jesus Christ. Kahabagan, walang pwede magmalaki. Wala lahat. Wala. All by the grace of our Lord Jesus Christ. Kung babasahin ang Biblia, habang nakakilala mo mga Pinon, lalo kang manliliit of the majesty, the holiness, the righteousness, the power of our Lord Jesus Christ. Lalo kang manliliit, hindi ka talaga karapat-dapat. No one is worthy. Just to mention of the name, habang nakikilala mo siya, lalo mo lalaman, wala ka talaga. Wala talaga. Pero dahil sa kahabagan, nandito ka, pinili, pinagpala ng ating malapin. All by the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya sa Biblia, ang pinapangaral ng mga apostol, the coming of our Lord Jesus Christ. 2,000 years ago, ang pinapangaral ng mga alagad, coming of our Lord, ang muling pagbabalik natin malapit. Lalo na ngayon. Oh, bakit laging pinapokus tayo sa Biblia na ipangaral ang pagbabalik? Para tayo mapokus sa paglilingkod sa Kanya. Para tayo na mabunga. Dahil maraming tukso sa lupa. Amen? Tukso ng materialism, tukso ng kasalanan, tukso ng sanlibutan. Hilain ka niyan. Pero pag nakaredy ka palagi, ang pagbalik malapit, babalik na. Totoo na, mabalik na sa ating panahon. Maglalaylo ka sa mga bagay dito. Yun ang sabi ng Biblia. Sayang, wala tayong time, di natin nababasa yun. Kaya tayo pinapapokus sa second coming because there are so many temptations in the world. The temptation of materialism, the love of the world. Kung naibig mo sa libutan, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Sabi ng Biblia. Paano yan?
Kaya kung nakapokus ka sa lagi sa kanyang pagbabalik, magiging mabunga tayo. Bakit? Magiging spiritual ang mind natin. Kung mayroon ka tinatangkilik, you are using it for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya pinagpala nga kayo. Di ba? Patuto kanina, beloved Engineer Gil Gomez. Pinagpala. Oh. Eh kung hindi ka, wala kang pag-ibig sa Diyos, you cannot give a percentage to the Lord. Bakit? Mahalaga sa iyo yan. Pinagpaguran mo yan. Bakit ka nagbibigay? Why? Nakapokus ka kasi sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Nakapokus ka. Kung hindi ka nakapokus, you cannot give. Bantulot ka. Hindi ka magiging tapat. Bakit? You love material things. Nagpapatunay na hindi mo mahal yan. Dahil what belongs to the Lord, wala kang hisitan. Hindi ka hisitan, binibigay mo. Bakit? Alam mo, ang reward mo, hindi lamang sa lupa, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit naman. Kung nasasabik siyang pagbabalik. Aking pag-iisa ang kutema ang hagin ng ayaw na mawala sa aking pagdarasal lumako kapag sa paglalakbay saan pumunta alam mo kasama ka ako'y sasabihin sa iyong pagkakalin na muli kong maramdaman ang iyong unang pag-ibig sa tuwing sama ka. Lungkot ay tama ang hapin na pagkakawa ko ayaw na mawala sa aking pagdarasal lumako yung buhay sa paglalakbay saan man pumunta alam ko kasama ako'y sasabihin sa iyong pag-ibig na muling maramdaman ang iyong unang pag-ibig sa tuwing sama ka. Oh, Jesus,
sa paglalakbay, sa pagpupunta, alam mo kasama. Ako'y sasabik sa iyong pag-ibig, na muling bumabalik ang iyong unang pag-ibig. Sa tuwing sasama ka, O Jesus, ang saya sa likhain mo. Ako'y isa, dahil na ang buhay ko ay napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Pinagpala ating mga baguhan, mga bisita sa araw na ito. Mula pa po kanina, napakinggan nyo na yung mga nagpapatotoo na ang Diyos dito buhay, nagpapagaling ng karamdaman, lumulutas ng mga problema, nagbabago ng buhay, at higit sa lahat, nagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya mga minamahal po namin mga bisita,
Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Dapat sumampalataya po kayo at maniwala kayo na mayroon lamang iisang Diyos. Walang iba, si Jesucristo. Siyang lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Kailangan niyo pong paniwalaan yan. Walang ibang sasambahin, walang ibang itataas, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Pangalawa, pagsisisi. Sabi ng Biblia, lahat ng tao nagkasala, walang matuwid ni isa. Walang nakaabot sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang kailangan nating isagawa sa araw na ito, yung maka-Diyos na pagsisisi. Upang hindi na natin babalikan yung ating makasalanang buhay. Upang tayo po ay makaligtas sa mga salot na paparating sa sanlibutan ito, kailangan ng tao magsisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Ilulubog ang ating katawan pagkatao sa tubig. Ang tubig magsisimbolong banal na dugo ng Diyos. At pag-ahon natin lahat ng ating kasalanan, napatawad na ng ating mahal na Panginoon. Tayo bagong nilalang na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pang-apat po, kaloob ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pag nakita ng mahal na Panginoon ng kayo sincero, nagpatuloy kayong maglingkod, ito'y magmanifest sa inyong buhay, i-guide kayo sa buhay na banal, at higit sa lahat, ito'y ebidensya na kayo tagamagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya pinagpala po kayo, alam ng Diyos ang inyong mga pinagdaraanan ngayon, ang inyong mga problema, ang inyong mga kalungkutan, ang inyong mga karamdaman, nasa tamang lugar po kayo. Nakita nyo na ang solusyon sa inyong mga katanungan. Kaya sa mga oras pong ito, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Hindi kayo magpapalit ng relihiyon. Forget about religion. Hindi po relihiyon ang ating pinag-uusapan dito, relasyon sa mahal na Panginoon. Sundin niyo po ang maising panalangin na aking babanggitin. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita, aking napakinggan sa araw na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat. At ako ay naabot ng dakilang pag-ibig. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Paglilingkuran kita hanggang sa pagbabalik mo. Ito pong aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sabihin niyo, Amen. Pakibaba po ang inyong mga kamay, kami manalangin para sa inyo. Dakilang mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sunod dalangin namin, beloved Pastor Valdez Almeida. Kahabagan mo po, Diyos, mga kanilang lumabas yung balupaanan, na maghanap sa kanilang 4 na reglamento ng kaligtasan, sulat mo kanilang mga pangalan sa kalat ng buhay. Hanggang sa pagbabalik mo, maglingkod sila sa iyo. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo sa tubig para lubos niyo pong matanggap ang mga katugunan sa inyong mga panalangin. God bless you so much po. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan. Mga minamahal, tayo po'y darako sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Kalooban ng Diyos na tayo tugunin sa ating mga panalangin, sa ating mga kahilingan. Kalooban ng Diyos na tayo pagalingin sa ating mga karamdaman sapagkat tayo matuwid sa kanyang harapan. Tayo nagtitiis, sumusunod sa kanyang panalakalooban. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at kaliwang kamay sa parte ng katawan tayo may karamdaman. Ang sabi nga po lang palagi natin napapakinggan, pinagaling na tayo ng mahal na Panginoon. Aangkinin na lamang natin mga minamahal. Hallelujah, sabay-sabay po tayo. Balagkila mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Valdez Almeida, sama-sama naming sinasaway lahat ng karamdaman sa physical body. Di mo inaubot sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of vertigo, migraine, demons of hika, mga minamahal. Hallelujah. Cast out in the name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Demons of heart attack, demons of stroke, demons of fatty liver, demons of diabetes, cast out, be healed. Be healed by the blood of Jesus. Mga problema, pagsubok, kahirapang, kalungkutan, pag-alilangan, mananakmal, cast out from us in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Victory! Victory in the name of Jesus.
Praise the Lord. Praise the Lord. Bilang pasasalamat na tayo tinugod na at pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. 3 beses tayong tatalon. Malakas na pagsigaw po ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Makaupo po tayo mga minamahal sa ating mga announcement. Praise God. Amen. At bago tayo dumako po mga minamahal sa ating mga announcement, yung pong ating weekly contribution po para po sa ating lupa na bibilhin, para po sa ating banal na gawain sa lugar na ito. Mga minamahal, praise God. Kindly po, doon po sa mga mayroon pong nakahanda diyan, nakaprepare po, i-direct po ito sa sisters information. Mga minamahal, praise God. At through offering cloth. Amen. Through offering cloth po, mga minamahal. Sorry po, mga minamahal. So, sa lahat po ng may nakahanda po diyan, mga minamahal, na yung ating pong covenant sa ating mahal na Panginoon para po sa lupa at chapel po ng ating banal na gawain sa lugar na ito, mga minamahal, ay ihuhulog po natin sa ating offering cloth. Kalakip na po rin dyan yung ating special offering, dagdag sa mga pangangailangan po ng ating banal na gawain sa mga gastusin, mga unpaid bills. Mga minamahal, alam na po natin yan, mga minamahal, lagi natin napapakinggan ang banal na gawain po ay may mga pangangailangan, pinansyal, mga bayarin, mga minamahal. Praise God. Kaya hindi na natin na paliwanag po yan ng mahaba, mga minamahal. Narito po ang ating beloved preacher Ed Dumalaon, para sa ating mga special offerings, sa ating mga covenant, para sa mahal na Panginoon. Amen. Puri natin mahal pa yung beloved preacher, beloved Father Mark Naval. Tayo pa yung manalangin. Magpapala namin Ama, Diyos, ang kapangyarihan sa lahat, sa aming panalangin ng aming beloved pastor, sa pangalan ni Jesus. Ama, narito kami sa pagkakalob ng aming special offering at sa bawat kamay na magbigay sa iyo sa hapong ito na ibalik nito makalibong bisis at nawayabi ko sa maging bukas palad ang bawat anak mo na narito sa hapong ito sa pagbibigay ng kanilang special offering bilang karagdagang pangangailangan sa banal na iglesia. Ito'y aming sinasabat din ng dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. I'm
minamahal, sa lahat na nagkaloob, ibalik po ng makalibong beses. Sa lugar na ito, mga minamahal, Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, hating gabi. Biyernes, mga minamahal, ating overnight, alas 9 ng gabi hanggang alas 3 na madaling araw ng Sabado at Linggo, alas 9 po ng imedya na umaga onwards, gayon din po sa dako ng San Ildefonso, Bulacan, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuloy-tuloy po ang ating mga Bible study sa Candaba, Pampanga, dyan po sa jail ministry po natin every Friday, mga minamahal. Loobin naman ng Panginoon, makapagbukas po tayo sa Bustos Jail, mga minamahal. At ang banal na gawain po sa Pinagbarilan, ito po ay inaayos po muna ang venue, but ito rin po ay magre-resume. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At wag po tayo magliban, mga minamahal, wag tayo mag-absent, lalo na't nalalaman natin napakalapit na po ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Praise God. At kung wala na po tayong nakalimutan, wala nang karagdagan, tayo po itatayo na, mga minamahal. At magpapasalamat na po tayo sa ating mahal na Panginoon sa tagumpay at pinagpalang banal na gawain ng Diyos sa araw na ito. At narito po ang ating beloved Brother Romy Villamor para po sa ating closing prayer. Tayo po ay magpasalamat. God bless you po, beloved preacher Mark Noel. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat ng mga banal, maraming salamat po, mahal pa Diyos, sa tagumpay na ito, sa araw na ito, mahal Panginoon. Maraming salamat din po, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa nilingisan mong joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon, sa mga buhay na patotoo, sa pagbibigay na siyang susi ng pagpapala, mahal Panginoon, sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mahal Panginoon, at sa banal na salita na dinala ng aming mga aral sa araw na ito, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal Panginoon, lalo na po sa iyong pagkilos ng banal na Espiritu at sa aming pag-uwi, mahal Panginoon. Hallelujah, kung paano mo kami iningatan, papunta rito, ganyan din po sa aming pag-uwi. Itong aking samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. God bless you po, mga minamahal. We love you, the Lord. But our dearest Jesus loves you more and more. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi.